Ha, ito medyo ano 'to, kaya ko tinopik 'to kasi merong nag-message sa'kin. Sabi niya, "Coach, si PBBM ba pro Ninoy na rin? Si PBBM ba pro Ninoy na rin?" Parang napaisip ako bigla. Saan nanggaling 'yun? Saan nanggaling yung gano'ng klaseng ano, yung, gano'ng klaseng, ideya? Apparently, it came from nasaan yan? "PBBM urges Filipinos to unite as Philippines commemorates Ninoy Aquino Day." Ito po yung actual message, ayan, yan. Tinype lang nila dito. Pero ito yung actual na statement. Ay hindi, mamaya na yan, puntahan muna natin yung balita. Ang sabi, "Pagkakaisa, hiling ni PBBM sa Ninoy Aquino Day." Yun, pagkakaisa. Unity! Okay. Sabi, hinimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang sambayanan na magkaisa at isantabi ang mga hindi pagkakaintindihan para sa kaunlaran at kapakanan ng bansa. Ito ang mensahe ng Pangulo sa kanyang sa kanyang pakikiisa sa paggunita ng sambayanan sa ika-40 anibersaryo sosyal year ng kamatayan ni dating Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. nitong Lunes. Okay. So wag na natin basahin 'tong mga nasa ilalim. Diretso na tayo dito sa kanyang mensahe. Eto. Basahin na natin 'to. Itong kanyang message. Um, I think yung mga nagme-message sa'kin tungkol dito, eh, eto lang ho yata yung binasa nila. Okay. Sabi, o di ito na lang din tututukan natin para ano, babasahin din natin yung iba, pero dito tayo tututok kasi ito yung nagkaroon ng misinterpretation, sa palagay ko lang naman. Ang sabi, "I stand united with all Filipinos worldwide in commemorating the Ninoy Aquino Day by standing for his beliefs and fighting for battles he deemed right. He became an example of being relentless and resolute for many Filipinos." Tapos after niyan, "In our purposive quest for a more united and prosperous Philippines, let us transcend political barriers that hamper us from securing the comprehensive welfare and advancement of our beloved people. Let us allow this compelling force to promote collaboration, celebrate diversity, and create a society that is teeming with vitality and inspiration." Okay, so hindi na tungkol kay Ninoy Aquino yung yung rest of the message. Okay, so as we take measured yet realistic strides towards progress, let us allow our steadfast spirit to drive us to uplift every Filipino and build an inclusive and more progressive Philippines. So, okay. Ngayon mga kutsero, ay, actually, kung akong tatanungin, sana hindi na lang naglabas ng ganitong statement si PBBM. Ah, simula dito pababa, okay na 'to, actually. He could have started with that pababa, sa totoo lang. Pero kasi, eto kasi yung hindi ko alam kung hindi ko siya ba sumulat na ito? I cannot, sorry. Real talk na lang, I cannot. I cannot, it's sige bago pumunta sa opinion ko diyan, ito na lang. Ito muna. I think that there is a misunderstanding dito sa unang phrase o sa unang paragraph. Tagalogin natin sa salitang kalsada na lang para mas maintindihan natin lahat. "Ako ay nakikiisa kasama ng mga Pilipino na tumitingala kay Ninoy Aquino dahil siya ay naniwala at naipaglaban sa palagay niya ay tama, sa kung anong palagay niya ay tama. At naging halimbawa siya sa maraming Pilipino." Yun lang yan, kung tutuusin. So, hindi sinasabi ni PBBM na naniniwala siya sa kung ano yung pinaglaban ni Ninoy Aquino. Hindi po, hindi. Ang sinasabi niya, nakikiisa siya sa mga tao
na isine-celebrate si Ninoy Aquino. Dahil naniwala siya sa kanyang ipinaglaban at naging halimbawa siya sa kanila. Parang ganon. So, ang misunderstanding is, kasi mga kotsero, ito naman kasi ang ano, kaya may misunderstanding. Sa pananaw po kasi ng mga kakamping, ng mga dilawang pink CPP, NPA, ND, sa pananaw ho kasi nila, Mr. President, kung nakakarating man po sa inyo itong mga video natin, kayo po ang kalaban. At kami po, yung 31 million na bumoto sa inyo, araw-araw, well, hindi na lahat kasi may mga ibang may mga ibang ano, dahil hindi nakuha ang gusto nila, wala na. Anyway, going back. Kami po, na sumusuporta pa rin sa administrasyon, we are still fighting para pa rin kaming nasa kampanya. Bale, ganun ang ibig ko sabihin. Hindi naman nung nagbago eh. Pina-fact check pa rin kami, binabatiwas pa rin kami, tinatawag pa rin kaming troll. Hanggang ngayon. Tapos tagal nang tapos ng eleksyon, di ba? Hanggang ngayon. So mahirap po ang unity kung yung mga iniimbita nyo na makipag-unite, hindi naman po kayo gustong kasama. At marami po kami na pinili po kayo na mga kasama, pero parang hindi na ako magsasalita. By the way, baka ma-misinterpret na naman ako dito. Sabihin, binabatikos ko si BBM. Alam nyo, mga kotsero, sasabihin ko po sa inyo, hanggat merong hanggat nasa poder, hanggat nasa kapangyarihan ang pamilya ni Apo Lakay, susuportahan ko. Hanggat nasa posisyon ang pamilya ni Apo Lakay, susuportahan ko sila sa politika. Hanggat nandyan sila. So, ito po, mga kotsero, ay isang paraan para ipakita ko po ang aking pagsuporta sa kanila. Yung tawagin po yung kanilang atensyon sa mga bagay na parang hindi nila nabibigyan ng pansin. Kasi po, tulad nito, marami yung nagko-comment ngayon tulad ni Mishi. Mahirap kasi yan dahil daming nauto niyan at isa na ako doon, di katanggap-tanggap ko. Si Rizalina Baluyot, daming nag-blindsided sa propaganda for more than 35 years eh. Diba? Hindi lang ako to. Hindi lang ho. Ako nga, yung unang-una kong post kaninang madaling araw, anong sinabi ko? Ay, August 21 pala today, it's just an ordinary day. Wala palang special non-working holiday ngayon. So, although I understand, naiintindihan ko po yung espiritu ng gustong sabihin ni PBBM. Nagigets ko po siya. Yung spirit. I get it. Nagigets ko yung gusto niyang ipahiwatig. Gusto niyang mag-invite ng unity. Gusto niyang maging diba, maging progresibo ang bansa sa pamamagitan ng unity, etc. etc. Ako gusto ko rin yun. Walang problema dun. Kaso po, mga kotsero, ito lang po yung akin. Ito lang po yung akin. Hindi ko pa po napapanood yung kay attorney, kay Sec Gadon Hindi ko pa po napapanood yun. Ano to, akin lang to. This is only my opinion. Nung nabasa ko lang to at may nag-message. Walang problema ho sa akin mag-unity. Gets ko ho yan. Tuloy tayo dyan sa unity. Go ako dyan. Kaso, kung may ganito ka, gusto ba nilang maipag-unite? Gusto ba nila? Di pa tapos ang laban ni Ninoy. De Lima reminds Pinoys to pursue freedom from corruption and poverty. Kinote pa niya si Ninoy Aquino. Ito ho yung mga taong gustong i-reach out ni Presidente, yung gusto niya maipag-unite. Si De Lima. Kinote pa niya si Ninoy. The moment you say no to tyranny, you are beginning the struggle, the long, lonely road to freedom. Please say no and learn to say no. Sino ho ang sinatawag niya ditong diktador? Tatay ni PBBM, si Apo Lakay. Ninoy's death
showed brutality of Marcos regime in silencing critics, sabi ni Lagman. Siya na ang presidente ng Liberal Party. Liberal Party President and Albay Representative Edsel Lagman on Monday said former Benigno Aquino Jr. had made numerous sacrifices including giving up his own life to restore the country's democracy. Ito po yung sinasabihan ni PBBM na although sinabi naman niya, let's set aside politics, etc., etc. But they won't They will not do that. They will not do that. Magkamatayan bukas, hindi ho nila gagawin yun. Hindi ho nila isasantabi yung kanilang politika. Unless yung politika na yun ay kailangan nila para makausad sila sa buhay nila. Bam Aquino, doon na tayo sa pamilya. Hindi ka nag-iisa. Bam Aquino urges Filipinos to take heart the phrase for Ninoy Aquino. Pasalamat Ninoy. Siguro may mga loyalist na hindi nila kayang sabihin yung mga sinasabi ko ngayon. I'll just speak for them. Di ba? At kung kayo yun, mag-comment na lang kayo dyan sa sa comment section or dito sa chat room. Taas kayong kamay na ganun. Kung if you agree. But di ba? Mahirap po kasi makipag-usap ng unity sa isang grupo na ayaw pong maipag-unite. Mahirap po. Mahirap. O sabihin natin wala namang masamang tinapay kay presidente, forgiving si presidente, walang issue, etc., etc. Walang problema 'yun. Agree naman tayo doon. Ang kaso ang problema natin hindi si presidente. Ang problema natin sila yung may ayaw eh. Hindi pa raw tapos ang laban. Sila ho may problema. At dama pa rin po namin yan hanggang ngayon. Siguro po sa partido na nila, hindi nila masyadong dama. Sa Malacanang, hindi nila masyadong dama. Pero dito po sa totoong mundo, sa mundo sa labas ng Malacanang, sa labas ng palasyo, dama pa rin po natin ang pangmamaliit ng mga dalawang pink CPP, NPA, NDF. Ibigay na ho natin kay PBBM yun. Sige, mabait, mapagpatawad, etc., etc., which is totoo naman talaga. If anything na narinig ko sa mga kahit sino na nakasalamuha si PBBM, iisa sila ng sinasabi. Napakabait daw talaga na tao. Walang masamang tinapay. Walang masamang tinapay daw talaga kay PBBM. Kaso, sa kabilang partido, yung gustong kung gustong i-unite, puro masamang tinapay. Puro masamang tinapay. Hindi pa po, para sa akin po, uulit-ulitin ko po ito hanggat maintindihan ng karamihan. Para sa akin po, walang problema ang unity. Ako po, gusto ko po itong sinabi ni PBBM. I stand united with all Filipinos. Okay na dapat dun eh. Dapat di na lang sinama itong nasa ilalim. Dapat ito na lang. I stand united with all Filipinos in our purposive quest for a more united and prosperous Philippines. Okay na yun. Tinanggal na lang yung parte ni Ninoy. Pwedeng-pwede na. Imagine for 40 years. 40 years na nilang ipinaglalaban yung fact na ang ama ni PBBM ang nagpahirap at nagnakaw ng napakalaking halaga sa kaban ng bayan. At hanggang ngayon, wala pa rin silang napapatunayan. Ito. As per Sec Gadon, kaya kung bakit ise-celebrate ang Aquino Jr. Day ay para makaalala ang taong bayan sa malaking pagkakamali sa people power. I would agree with Secretary Gadon. Agree ako doon, mga kutsero, totoo lang. Kung ise-celebrate man natin ang Ninoy Aquino Day, it is not because he is a hero, because he is not. Let us remember it like how the Americans remember 9/11. A tragedy. So medyo hurt ako dito. Ako lang hindi ma-hurt. Hurt is a strong word. Hindi rin disappointed.
'Cause disappointed is a really, really strong word. Hindi lang nag-a-agree yung puso ko dito sa first paragraph na sinabi ni PBBM. And it doesn't matter din naman sa kanila. Hindi rin naman wala rin I mean, even if makarating naman sa kanila 'tong video na 'to, it doesn't matter, 'di ba? Kasi mga kotsero, yung beliefs ni Ninoy at yung pinaglaban niya, his beliefs and his fight included the CPP, NPA, NDF. It included a lot of lies about their family. It included a lot of persecution sa pamilya po ng mga Marcoses. Yun po yung paniniwala at pinaglalaban ng mga dilawang pink CPP, NPA, NDF. So siguro, at least this is a minor setback. Para sa akin this is just a minor thing. Itong statement na to. It's easy to backtrack. I mean, madaling bawiin yan. Madaling bawiin tong sinasabi niya na to. I hope he does. For the sake of his diehard supporters. Kasi lalo yung mga loyalista. Lalo yung mga, Diyos ko, yung mga loyalista. Lalo yung mga matatandang loyalista. Ay, my goodness. Kasi mga kotsero, kahit na kung si PBBM po ay napakabait at napakabuti, hindi po ako ganun. Hindi po ako ganun. Hindi po ako ganun, mga kotsero. Ay, I was about to say this, Shelf Rob Thomas. Ano ba tong pinapirmahan nyo kay PBBM PC? Hindi nyo man lang talaga naisip yung mga supporter ni PBBM na mag-iisip at masasagasaan itong state. I hope this is just bihira akong magsalita ng ganito. Pero minsan ko lang sasabihin to, pero sana pabulaklak dila lang to ni PBBM. Sana hindi siya sincere dito. Ako lang naman 'yon. Ako lang 'yon, opinion ko lang 'yon. You may disagree. It's okay. Walang problema. Let's agree to disagree. Kasi hindi talaga. Kasi kapag sinabi mong I am united with all Filipinos in commemorating the Ninoy Aquino Day. Parang sinasabi mo sa Tagalog, kaisa ako sa mga taong tumitingala sa pagkabayani ni Ninoy Aquino Jr. Parang ang pangit. Although, gets ko yung intent gets ko po yung intent at nagigets ko po yung mensahe na gusto niyang sabihin. Ang gusto ho niyang sabihin, yung kung ano yung tatag ng ni Ninoy Aquino sa paniniwala niya, mapatama man yun o mali. Kasi he deemed right sa pananaw niya ay tama. Yun yung doon siya nakikipag-unite. Sa ideya na may ipinaglaban si Ninoy Aquino na sa palagay niya ay tama. Kaso, so mga kotsero, this is one of the rare times na gusto ko pong sabihin na sana pabulaklak dila lang to ni PBBM. Sana po talaga. Sana po talaga, bola lang to ni PBBM. Ay, my God. Kasi po ito yung cognitive dissonance ko dito. Ito yung parang ikinakalito ko dito. Yung ipinaglaban po ni Ninoy Aquino, una ay yung gumamit siya ng CPP, NPA, NDF, number 1. Number 2, pinabagsak yung administrasyon ng tatay ni PBBM. Pangatlo, yung pagkamkam at pang-aabuso na ginawa ng mga dilawan for the past 40 years. So yun po yung sana Casper Gold tsaka Piling Pinoy, sarcasm lang to. Sarcasm. Sana sarcasm lang to.
Ay naku. Ayun, 'yan, nakipagkuntsaba sa CIA para ibagsak yung administrasyon ng tatay niya, 'di ba? Tapos yung asawa ni Ninoy nakipagkuntsaba sa NAMFREL para pagmukhaing dinaya siya. 'Di ba, so parang ang hirap makiisa sa gano'n. 'Di ba? Ang hirap makiisa sa gano'n. Ay, my goodness. Sabi ni Liam, naalala si Digong, ko si Digong nakiisa din siya sa pag-celebrate ng Abnoy Day. Oh, well, kasi si Digong, kumbaga kung si Digong 'yan, hindi naman siya pamilya, eh, 'di ba? Kung makiisa man siya or hindi, carry. Kasi hindi naman siya pamilya ni Apolacay. Pero ako medyo nagulat ako nung naglabas si PCO nito ng ganitong statement. Medyo nagulat ako diyan. Kasi siyempre, kumbaga sa history ng Pilipinas talagang ano 'yan, eh, Marcos versus Dilawan 'yan, eh, 'di ba? Loyalista versus Dilawan, Marcos versus Aquino, laging ganyan 'yan, eh. So I'm really hoping that this is minsan ko lang talaga sasabihin 'to. Sana dito sa aspeto na 'to namumulitikal lang si PBBM. Sana talaga, sana. Sana talaga. And alam niyo, sigurado ako may mga ma-o-offend na naman sa'kin, sasabihin, kasi di ka naman totoong loyalista, ah! Rah, 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 rah. Mag-impersonate nga tayo. Rah, 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 rah. Yung mga magagalit na naman sa'kin, di ka tunay na loyalista, sumisita ka kay presidente! Yung mga gano'n, alam niyo mga kotsero, ewan ko, mga ano na lang yun, kulang-kulang na yun, 'di ba? 'Di ba meron pa akong nakita dati, hindi ako loyalist, loyalist lang ako ni, tawag dito, ni PBBM tsaka ni FL. Ay my goodness! Ay, agoy. Woo! Magalit na lang kayo, magagalit. Ano ma I cannot please everyone. I cannot please everyone. So, tanggap ko na 'yan sa mundo ng social media. Basta ako mga kotsero, eto yung akin diyan. Hangga't merong pamilya si Apo Lakay diyaan na nakaposisyon sa ating bansa, nandiyan ang suporta ko. Asahan niyo 'yan, nandiyan ang suporta ko. And my support can come in multiple ways. It can come as, praises if merited, 'di ba? Pupurihin natin 'pag, kapuri-puri talaga tulad nung pag-cancel sa mga reclamation, yung, tinatrabaho yung bigas, tsaka inaayos yung ating flood control and everything like that. 'Pag kapuri-puri talaga pupurihin natin 'yan. Pero kapag 'pag medyo kailangan ng konting batikos, babatikusin din natin 'yan. And that's how I will support them. Para hindi nawawala yung Apolacay brand ng leadership sa pamilya. Kasi kasi sana hindi nila makalimutan na ni PBBM at saka ni Senator Amy. Sana po hindi nila makalimutan na kapag sila po ay hinahalal bilang senador or this time presidente ng Pilipinas, ang hinahanap po ng taong bayan ay yung pamamaraan ng leadership ng kanilang ama. Yun po ang hinahanap ng mga taong bumoboto sa kanila. Of course, dahil ibang tao sila, they're a different person, di naman sila katulad ng tatay nila, of course, their approach will be different. Yung kanilang atake will be different. But at the core of it all, at the core of everything they do, ang hahanapin po ng taong bayan ay yung imahe ng kanilang ama. So hanggang dito lang po muna tayo for today. At maraming pong salamat sa inyong patuloy na panonood po sa atin. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe, mag-like at mag-share po sa ating Coach Jared YouTube channel at sa mga videos natin. Paki-like po lahat yan.
Tapos pa-share po sa inyong mga social media accounts. And God bless everyone. I'll see you in our next Coach Jared Live. Right? So bye everyone. See you next time. Bye.